Why? Because we're moving into a new series called Rewards. No? Meron ba ako? Everybody must ask that question. Meron kaya akong tatanggaping gantimpala dito sa lupa o sa kabilang buhay when I am confronted by the King of Kings and Lord of Lords. Amen and amen. Shall we glance to this together? Ready? Go. Ang mga matuwid na may magagalak, kung ang masamay parusahang ganap, pangako, pagkakita nila sa dugong dumanak, hindi mangingiming doon na tumahak. Saka sasabihin ng mga nilalang, ang mga matuwid ay gantimpalaan, tunay ngang may Diyos na hukom ng lahat. Amen. Let's say this together. My God is my judge. Amen. Let's all be seated in the presence of the Lord. I'd like to give you a chance to wave to the left and to the right para maya-maya po wala nang malikot. Sige po, tingnan niyo po yung katabi niyo. Bago po hairdo niyan. Bago po yung sandals niya. At bagong ligo siya. God is judge. Our God is a very authentic judge. It only means that everyone will really be going through tests, plural. At alam niyo naman po, pag may mga test, may papasa, may babagsak. Are you with me? And so if God is teacher, He gives you lessons in life, and He wants you to pass His test. Because He will judge not only your knowledge, but even your experiences and your learnings from it. Kayo po ba, pag nanonood ng TV, pipikit niyo yung mata niyo pagka-commercial at sasabihin niyo, ano na natututunan ko? Dapat laging may natututunan because that would advance your life. When you close your Bible, do you have your striking verse? Because that would advance your life. Why? Because we need to pass the judge who will be giving you test. Not only in the next life, but in the present as well. Your enthusiasm for something. Your zeal for something. Pagsisimba pa lang po, pagpunta niyo po rito, Sabado pa lang ba, excited ka na? That's the thing. Hindi yung nahila ko, last 15 minutes. Now, this would be the picture of our life. Because there is judge, there will be one who would reward, and one who would, the same one who would give punishment. And so the question is, what would be the score? What is your score for punishment? Ay, nasapok na naman ako ni Lord. And what's your score for reward? Here or in the present, in the future? Because surely there is reward for the righteous. Sabi po nung binasa natin kanina, no? This is the English version. Surely there is a God who judges on earth. So huwag po kayong padedenggoy dun sa mga kaklase nyo, sa mga kapitbahay nyo, who doesn't care about somebody who watches. Because God is watching us. Amen? He is. He does. Pero bago natin tingnan yung reward of the righteous, tingnan muna natin yung the God of justice. No? Pag ang Diyos po natin talaga huhusga, kailangan naintindihan natin ano ba ibig sabihin nito. At least tatlo, no? Tatlo. Binanggit ko na yung isa kanina, meron pong punishment, no? Okay? Pag nagkamali ka, no? Naging unfaithful ka sa asawa mo, ay, may katapat yan. Pagka ikaw ay, no? Kagabi, may kapitbahay kami, pinatawag po ako sapagkat pumanaw po yung nanay niya. Sabi niya, Pastor, tama-tama dating mo. Gusto po namin sana ipag-pray mo yung nanay ko, no?
Okay? Na-share na po namin nung araw pa yon, pero just to comfort the family, I was there. And ang isa po sa ginawa namin is to console the family. Why? Because yung pong mga guilt, di ba? Minsan may mga guilt ka sa puso mo, your heart will judge you. Pero we assured them, dahil inalagaan nyo yung nanay nyo while they're still alive, while she's still alive, ano? Ang sarap niyan, ibigay siya sa kamay ng Panginoon. Amen? Ano? Inalagaan mo siya sa kanyang kahinaan at pagkakasakit, and so there is peace in your heart. And so what a consolation we receive when we are faithful to a task that God has given us. Amen. Say that with me. I am faithful. That's a declaration of a God, of a person to his God. Pero minsan po, nagkakamali po talaga tayo. Isa po sa mga justice ng Diyos po, no? Yung mga nawala sa atin, He restores. God is in the business of restoring. Gano'n po ka-wise yung judgment ng Diyos. Ginawa po niya kay Job yun, di ba? Isang araw, titingnan po natin uli yun. Lahat ng nawala kay Job, yung kalusugan niya, namatayan yung mga anak niya, binigyan siya ng mas magagandang mga anak sa susunod, no? At yung mga kayamanang nawala na ibalik. God is in the business of restoring. Nung nagwaldas ka ng buhay, naglasing-lasing ka, nawala eh. Pero nung bumalik ka sa Panginoon, abangan mo. Lord, nandito na po ako sa MCC, nagbalik po ako sa iyong saway. Nagpapasaway na po ako. And so I really wanted to see this, the God of justice, restoring things in my life. Amen. And of course, the championship, the finals, that's what we're looking for. I am in the finals. Hindi po pwedeng I lose it by default. I have to get the championship crown. Amen. Ha? Galing. So this is what God does. So alin dito, ang excited ka. Baka naman ang drive natin, lagi na lang, para wag ako maparusahan. Baka ganun lang po. Hindi po, meron pong maganda. No? At ito, present po ito. Lagi pong nagsasauli ang Diyos. Amen? Ha? Tingnan yung katabi mo, tanong mo siya, ano na sinuli ni Lord sa'yo? Ha? Now, God will have the final say. Yun po ang judgment. Laging siya may final say. Ito ha? Sila rin ang magsasabi kung paano nyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang isa po sa i-judge ng Lord is choosing Him as the God of your life. Amen. Did you? Do you have the real God, the living God? Ano? Upang maglingkod, dito ka sa tunay at buhay na Diyos. So, nagsusuri pa ba kayo ng inyong mga buhay? Pero dapat suriin din yung Diyos na pinaghahandugan ng pagiging on time, pagiging faithful, pagiging diligent. Para kanino lahat yan? Hindi para sa boss mo. Hindi lang para sa asawa at anak mo. Sa Diyos na buhay. Because He judges. And He would have the final say for your life later on. Remember this? Say this with me. God is judge. Aloud, God is my judge. And the first judgment is on choosing Him. Ano? Sa pagiging tunay na Diyos. Kaya masarap maglingkod kasi may tenga at nakakarinig. Amen? Ha? Mayroong bibig at nakapagre-rebuke. That's my God. And so hindi ka na-offend pagka ang ginamit ay magulang. Sinabihan ako ng magulang ko, pero galing sa Diyos kasi yun. Pinaalala niya sa akin. Sinabihan ako ng best friend ko, hindi ka ma-offend. Why? Because you knew God uses them to correct us. Babalik tayo sa kanyang mga saway. Ito'y si Jesus na muli niyang binuhay, na siya ring nagliligtas. Nung araw, hindi ma-define kung sino ba yung Diyos. Ako, hindi ko na sinasabi yung praise God o praise the Lord. Hindi masyado. Dapat clear ka, no? Praise Jesus in my life. Yung Diyos na nagkatawan tao, pinatay, muling binuhay, kasi siya ring nagliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. I'd like to introduce you to two words. In the realm of His judgment, two things must be real to you. Two things. Hindi pwedeng justice lang na maliit. Kasi po, yari po tayo sa justice niya. Ang katapat po noon ay, puot, gagantihan ka kasi niya eh.
You're appealing to my justice. That's why even David, when he prays, Lord, I don't appeal to justice, I appeal to your mercy. Hindi po natin kaya yung justice ng God kasi. Ano? Sa maliliit natin pagsisinungaling, nadulas tayong magmura, ano? At, ito justice and mercy dapat. Sabihin nga nyo, two. You got to appeal for two. Lord, tama po yung justice nyo, mali po talaga ako. Nagwaldas po ako ng buhay, I appeal for your mercy. Kaya po lumalabas yung nagliligtas na Diyos. Amen? Amen? Pero pag ikaw nag-appeal ka lang sa justice, ang katapat mo ay, tindi ho nito, sa lahat ng tumalikod kay Jesus, walang time sa Kanya. Sabi niya, kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng buhay ng Diyos. You're dealing with His wrath. Oh, God forbid. God forbid that we will be under the wrath of God. Kakilakilabot, mahulog sa kamay ng isang buhay na Diyos. Pag nagpe-pray po ba kayo, parang computer? Lord, kailangan ko to. Lord, ayusin mo to. Ginaganon mo ba si Lord? Hindi ho, buhay ho yan. Dapat po, dynamic po ang prayer mo. Amen? God will judge you in your prayer. Lord, siya nga ho pala. Sorry po, nag-aaway po kami kaninang mag-asawa. Patawarin niyo po ako po talaga may kasalanan. Ganun ba? Yung conversational lang. Amen? Why? Because He is a person and He is alive. Learn these two words. Lord, I believe in your justice, but I appeal for mercy. Thank you because you sent Jesus as my Savior. Amen? Siya po magliligtas. Lord, magpapaligtas po uli ako. Magpapaligtas na naman po ako. Hindi po dahil sa nawawala ang kaligtasan, kundi yung pang-araw-araw na gawi po natin, di ba? Isang pagmumura mo lang, iniimbita mo na naman yung mga sumpa sa buhay mo kasi. Lord, nabanggit ko na naman po yun. Patawad po. Lahat po tayo, may relapse to mga kasalanan natin. Merong, yung relapse? Nabebenat, no? Bumabalik yung mga dating bisyo. And so, you have to appeal for God's mercy. Kasi po, baka nauudlot po yung tuloy-tuloy na pagpapagawa mo ng bahay, pagbili mo ng auto, pagpapatapos ng anak, no? You have to have a consistent appeal for God's mercy. Or else, God will deal you according to His true justice. And that is His anger. Amen. Oh God, have mercy. For the next generation. For my people. For our political leaders. Ang kinatatakot ko, nakita ko sa Facebook to, tawa ako ng tawa, pero totoo to sa maraming Pilipino kasi nakikita ko, nagla-like kayo dyan eh. Bakit namatay daw? For not forwarding the text message to 10 people. Pambira naman kayo. Pambira naman. Alam mo, yung minsan yung mga lucky chain. Forward mo to, kung hindi, mamalasing ka. Takot na takot ka naman. Pambira naman. Matatakotin ka ba dyan? Alisin mo yung sumpa sa buhay mo, don't forward it. Amen? Why? Kasi po, ano po yan, mga panlalason ng diablo sa isipan natin. Kasi po ang Diyos, mapanigbughuing Diyos. Sabi niya, ang faith nito nandun sa lucky chain. Alright, iniiwas po natin. Ito yung ultimate revelation ng galit po ng Diyos kasi. Yung faith nyo, pag nakita ng Lord na may iba kang pinananampalatayanan, pang-impyerno po yan. Kasi po ang impyerno, inihanda niya to those who do not have faith in Him. Di ba? It is a city. What is hell? It is a city where there is only entrance and no exit. It is a city where nothing expires. The fire would not expire. It is a city where pain never stops day and night. It is a city that populates every second and no man ever escapes. Wala pa pong dumating sa MCC at sa mundo ito, sa barangay natin, nagsabi, naku, nakatakas lang ako sa impyerno. Buti na lang nakatakas ako, grabe ron. Wala akong nakakatakas. Amen. Don't ever desire that the dead will come back and say, oh, grabe, tanggapin mo na si Jesus. It is a city where everyone repent but no forgiveness. Lord, naku po, pinadala mo ako sa leader, hindi ko pinapansin, bina-Bible reading ako, patawad po, Lord, sorry talaga, patawarin mo na ako. Wala pong ganun sa impyerno. It is a city with no drop of water, a city of no respect of person. Anak po ako ni. Wala pong ganunan dun eh. A city with no rest, no silence, no time off. People who are tired like me, the highest value is rest.
Sleep, silence. Pagdating po sa impyerno, ang ingay po, tili ng tili, iyaw ng iyaw. Nothing like your peace now. It is a city where no man laughs. A city of darkness with ocean of fire and fear. Naniniwala ka ba? May faith ka ba na talagang merong punishment, merong judgment, and ultimate and absolute judgments such as hell? Eh bakit hindi mo sinesharean yung lolo mo, si tito, si tita? Are you with me? Bakit yung asawa mo hindi mo sinasama sa cell group? Kung naniniwala ka talaga, there is such thing. Manampalataya po tayo na God is a God who judges. And so let's bring our friends, our neighbors, si Dabarkads, no? Si kapamilya, si kapatid. Dalhin po natin sa Panginoon. Yung anak mo, pinabayaan mo sa gadget? Ooh! Terrible. Tremendous, tremendous judgment. For those who do not care about Sunday, Bible reading. Now, there is a benchmark for justice. Baka akala nyo, piling lang ng Diyos, paparusahan ako. Ba, hindi po piling-piling yan. Long ago, He gave the rules. And so when you think God is unfair, bakit sa mga Amerikano parang mabait siya, pinayaman niya kami? Hindi. Oo, may benchmark po yan. Ano yung sabihin ng benchmark? Point of reference. Are you in it? Meron pong basihan ng Diyos pag gumagalaw po siya. Ano po yun? The laws of God, and they are not negotiable. Amen. Hindi po yan po pwedeng tawaran. No? Pag sinabi niya na, respect Sabbath, honor me in Sabbath. Ay, wala kang galang, trabaho ka ng trabaho kahit linggo, ha? Isang araw, sasabihin niya, sorry, not negotiable. There is a benchmark for all the anger of God. His jealousy, there is a benchmark for that. So hindi po moody ang Diyos na, naku, na-tiyempo, parang yung US Embassy, sabi nila, ano kaya ang basis ng US Embassy para matatakan ako, maging tourist ako sa US? Ay, na-tiyempo ako. Minsan gumagano po kasi po yung sagot ng isa ay, but why do you want to go to the US? Disneyland. Gumanon lang. Tinatakan. Wala hong silabi, walang paliwanag. Hindi nagpakita ng bank book. Sabi nila, moody. Baka tingin nyo, ganun ang Diyos. Ano? Meron pong clear point of reference. Ano po yon? Salita ng Diyos. That's why we encourage people to read the scriptures. Why? So that you would know if your culture is violating the will and purposes of God. Now, grabe, ganito ba ka-confuse ang point of reference mo? May isang nakalagay, welcome, yung isa naman ay no entry. Ano ba talaga, kuya? And so sa buhay po natin, baka po very confusing. Ano ba talaga? Quran ba gamit mo? Pungsoy ba? Superstitious belief ba? Swerte-swerte ba? Or the real scriptures that speaks the very heart of God. Amen. Think about it, ha? Kasi po, meron po talaga ang God of justice. Now, kwento ko lang sa inyo sandali ito, ha? Ang ganda po kasi ng success story ng Nike, magse-celebrate po sila ng, itong 2021, they will celebrate their golden anniversary in that name, Nike. 1971, 2021. Ang galing yung salitang Nike. Galing po yan sa Greek goddess of victory. Ibig sabihin lang po sa Greek ng victory ay Nike. Do you understand that? Pero ang pinaka-original pong dedication pala nila ay the charioteer of Zeus. Si Mercury po kasi is the runner of Zeus. Pero si Nike po pala is the charioteer. Paborito niya sakyan yan. Sa Greek mythology po yan. So yung author po, yung may-ari po ng Nike, inspired po pala siya niya, no? The goddess of victory. Kaya minsan yung mga ginagamit natin, minsan tuwan-tuwa tayo, pero meron pala mga ganyan, ha? He is a winged Greek goddess of victory. O minsan po ay battle or peaceful competition. Dapat competitive tayo, ha? Nakuha ko rito kay goddess Nike. So ang tanong ay, saan ka kumukuha ng inspirasyon, ha? Isa po sa mga nagpa-intriga sa akin, sinundan ko po ito, kasi po meron po silang just do it, di ba? Saan po nila nakuha yan? Ang just do it po, nakuha nila, ito po iyo po ang huling salita. Nung isang murderer, nakapatay po siya ng 2 tao,
At siya po i-execute by firing squad eh. Yan po ang huling statement niya bago po siya barilin. I-execute na siya. Sabi ng mga tao, ayan yung last word, just do it. Ibig sabihin po nun, execute justice. Are you with me? I'm guilty, execute justice, just do it. Wow, yung po pala yun. Na-inspire po siya, nagising po siya. No? Ito po siya. Oh. Yung i-execute po, about 36 years old, ang pangalan po niya si Gary Gilmore. Pag bitaw po niya na, just do it, bang, 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 bang. Patay na po agad siya. Because justice is real. Grabing inspiration po nito. Ginamit po nila yan. Ha? Noong 2020 po, last year lang, ang kanila pong net worth, in-evaluate po nila as into 34.8 billion. Ang bilis po niyan, bago sila magpahinga, sapagkat nag-quarantine na po, di ba? Sapagkat nag-increase po sila ng 2 billion noong 2019. Talagang humahataw po yung negosyo po nila. Imagine, ang goal mo is to be a champion. To be a real competitive athletic shoes and apparel. Ha? Gagandang product po nila, talaga namang ano eh. Yung pong drive na yun, yung spirit na yun, dapat talaga victor's crown. Pan-championship po talaga tayo. Pero noong 2021 po, kahit na napahinga po sila, nag-increase pa rin, no? Into around 35 billion. Tapos nung kinuwenta nila yung assets nila, total assets, idadagdag mo pa to yung pabrika nila, hindi lang po pera, no? Yung kanilang mga materyales dyan, yung kanilang mga motor, lahat ng mga sasakyan nila, lahat yan, nasa 23.20, pati mga property nilang nabili, plus 23.26 pa. Ano na po sila, nag-inventory. Sabi niya, hahataw na naman tayo, mag-uumpisa na naman tayo. Ang inspiration po nila is that word Nike, which means victor. Are you with me? Victory. Overcomer. What a word. Now, gusto ko intrigahin kayo mabuti kasi natutuwa ako when I found out, Bishop, chinek ko ang Greek word nito eh. Kasi po nung pinag-aaralan ko yung reward of the righteous, sabi po ng David, sa kasabihin ng mga nilalang, ang mga matuwid ay gagantimpalaan. Tunay ngang may Diyos na hukom ng lahat. Kasi po pag pinag-usapan po yung righteous, ang benchmark po nito ay yung matuwid ka ba? Base sa salita ng Diyos. Amen? Ang salita pong victory sa Greek, ipa-confirm niyo po kay Bishop, nagulat po ako, ang Greek word po ng overcomer o victor ay Nike. And so you can say to yourself, I'm not dedicated victor for the charioteer, but I am a dedicated victor for Jesus. Amen. Dalawa pong salita yan, pero pareho napapagtagumpayan, Nike. Nike po ito sa Greek, which means victory. Nagtatagumpay is also Nike sa pamamagitan ng pananampalataya. Is there victory in your faith every day? Amen. Amen? That should be your inspiration. Hindi na para sa charioteer, not the goddess of the Greeks, but this time I want to take this. Biro mo, sila po yumaman dahil po dun sa inspiration lang ng pangalang Victor. Are you a victor? Baka po hanggang ngayon, nasa isip nyo pa rin, lumason tayo, I am third world, I am poor. Dapat po talaga, umaangat po tayo sa buhay dahil yung faith po natin, pampaangat po ng kabuhayan. Amen? Amen? Because faith is the victory. Amen? Ang ganda pong kantang yan, Faith is the victory. And so, ang tanong ko po ay, may gantimpala kaya sa faith mo? Amen? And so, everyday po, meron po tayong pananampalataya. Bawat hakbang, Lord, bukas, alam ko, tutulungan niyo po akong magsipag sa hanap buhay because I would have food in the table for my children. Pero hindi lang po usapin ng pagkain ngayon sa lamesa. Ang usapin po dyan, the education of my children. Lord, can you secure that? I would like to claim that for my faith. Amen. Meron po ba kayong faith that would energize, that the small group, the cell group that we have started will become a church in the future? May gantimpala kasi kapag ka tinuloy-tuloy mo yung pananampalataya mo. Amen? Sabi nga nyo, Nike. Tanda natin, Nike. I'm a victor. I'm a overcomer. Amen? Now, grabe. Ang ibig sabihin po lang ng faith natin dapat intentional faith. Amen? Hindi yung naghihintay ka lang may malaglag na bayabas. It has to be intentional. Kaya may grupo po nagpunta rin sa Kalusulukan para magkaroon ng MCC Santo Domingo. Amen?
Dapat po hindi lang intentional, dapat po yung energy ng faith natin, kapansin-pansin sa Diyos. Grabe, mga pagod na to mga ito, titipunin yung mga tatay so that they will dedicate their energy. They will become victor for the honor of God. Amen. Ha? Yung po bang pagpunta natin sa mga cell group, sa pananalangin, pag tinipon mo yung mga anak mo, meron bang energy? O ang hirap tawagin ng mga anak kasi nasa Facebook. O magpe-pray na tayo. Ganun ba kayo? O may energy. Ang hirap pong tipunin ng mga tatay, ha? Yun ang report ng lahat ng mga outreach. Laging mga nanay natitipon. Pero kaya natin yan. Amen? Para lang ma-born again yung mga tatay, merong mga galaw na ganyan. Inuubos ang enerhiya just to save that. Amen. I am victorious to bring dads, to bring my lolo, my tita, my lola, yung mga anak ko. May energy po ba kayo? Yun po yung faith na hinahanap ng Diyos, hindi yung maligtas, kung maligtas. Abutin. Kung may gustong sumama, kung ayaw, di wag. Walang energy. Hindi po nagbibigay ng reward yung faith na walang energy. Do you want God's reward? Amen. Hindi lang po energy, intensified participation. Di ba, nandiyan na siya. Hindi, sasamahan ko siya kasi baka manlamig yan eh. Sasamahan ko. Si Roman, maligaya pa po yan. Sasamahan si Iboy San Abar. Para siguraduhin, laging meron tong-itan ba yan? Hindi ko alam kung yan nagbibingo. Hindi ho, nag-start up your new life po yan. Ha? Salamat sa Diyos. May mga enerhiya, may mga intentional participation to create a team. Yun pong ibig sabihin ng faith that will be rewarded. Ibig sabihin po nito, aggressive determination. Wow! That's your faith that will be rewarded. Ano yung sabihin nun? Paano ba masabing may faith ako? Meron akong aggressive determination to accomplish a goal. Amen. Tanungin niyo po si Kuya Rene kung paano niya inumpisa niya, yung effort niya, yung energy. Aggressive determination po yun. Yun pong may reward. Amen. Amen? Aggressive. Yun pong, napapalingon ba ang Diyos? Dun sa faith mo, yun ang binibigyan ng reward, napapalingon ng Diyos. Kasi po, 73% of Filipinos see importance of religion in their lives. SWS survey po yan, ha? Hindi po yan MCC survey, SWS. Sa panahon ng pandemya, ang mga Pilipino, Diyos ang hinahanap. And so, baka di sila makapunta sa MCC, pero puntahan na natin. Amen. Amen. Intensified. Aggressive. Yun po yung may reward eh. And so, hinihintay po nila tayo. Ito pa isa, faith is willful obedience. Just like the disciples of old. Willful talaga, nagpapasya po eh. Intentional, aggressive, willful obedience. Yun po yung may reward. Hindi yung nagmamatsyag, nanonood, at pag may time. Hindi po eh, talaga. Sisiguraduhin ko, magtatagumpay ang cell group sa Riverside. Amen? Sisiguraduhin ko, magtatagumpay kami sa Palestina. Hindi ako mag-a-absent. Mag-offering pa ako. Amen? Ha? Sa sementeryo, palagi ko dapat meron Rosel. Gusto ko nang magkaroon ng sementeryo Christian Church. And so serving God involves narrowing our focus to those things with the highest eternal value. What is your focus? Baka po ang focus natin, gumawa ng pera, tama yon, tumanggap ng ayuda, okay din. Pero teka muna, saan ba yung merong lasting eternal reward? Focus na tayo ron. Abangan natin. And so my question is, how many MCCers will receive a soul winner's crown when Jesus comes again? How many from among us? Marami na po eh, pero baka mamaya po, we have limited ourselves into just spectators and viewers. Here's a very important verse for all of us. Can we read together? Ready? Go. Hindi ba't kayo ang aming pag-asa, kaligayahan, at ang koronang maipagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Yesus pagparito niya. Amen?
the believers that you gather are your future crown in heaven. Amen. Oo. Maganda po sa English yan, ha? Soul winner's crown. You will be our soul winner's crown. Kaya wag po niyong titigilan. O, sinyeran ko yun eh. Sinyeran mo, tapos tinalikuran mo na. Hindi. Dapat po, dalin mo sa cell, tapos talagang i-one-on-one mo, i-disciple mo talaga. Tapos ang highest level po niya ay, kaya na rin niya mag-reach out sa mga kaibigan niya. Amen? Na? Yung natapos mo yung bunga, naging puno uli. Hindi lang isang maliit na kabuti. Naging kapaki-pakinabang talaga. And so Paul, when he was writing this, he stopped discipling. Why? He was in jail. All right? Or sometimes he is traveling, he could not go back to the Thessalonians. Pero sabi niya, I remember this, ha? Inalagaan ko kayo mabuti, you are my crown. My joy and my crown. Pero meron hong konting problema. I want you to read this also. Together? Go. Darating ako sa lalong madaling panahon, kaya't ingatan mo kung ano ang nasa iyo, upang hindi maagaw ninuman ang iyong gantimpala. Meron po palang magnanakaw, snatcher ng iyong reward. Naku, ang galing naman nun, inumpisahan na, di pa tinuloy. Naku, nag-umpisa ng mag-fasting sa pag-inom-inom, saka sa pagsugal-sugal. Bumalik na naman. Sayang, he lost his reward. Kasi po baka ganito kayo mag-isip, di ba, basta mapunta lang sa langit yung isang paa. Baka ganun po, di ba? Miro, maya-maya na, ando ka sa langit, maya-maya nalalaglag ka pa. Siyempre, exaggeration po yun. Pero don't dream this to be there. Have the soul winner's crown. Amen. And so, ano pala ang dahilan bakit wala kang gantimpala mula kay Jesus? Did you drop out? Are you always not in the mentoring? Are you not receiving instructions? Meron kang isang bagay na hindi mo maisuko-suko kay Lord? Sayang. Kasama ka pa naman doon sa mga nag-umpisa. Doon sa cell group na yan. Don't let the devil snatch away your crown. Because it's dead serious to really snatch that away. Kasi po baka ganito kayo mag-isip yung mabuti na yung nag-iingat, ha? Sabi po ni Matthew, whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for me will find it. O, delikado ngayon. Baka gumaganon po kayo. Talaga po yan. Habang buhay na po yung delikadong ito. Pero actually, long ago, no? Oy, meron pong mas nag-overtake pa sa coronavirus, ha? Diabetes is also a pandemic. They declared it as a pandemic already. Hindi po virus yun. Poison po yun. Ang tawag ay glucose. Sa sobrang abuso sa mga kinakain po ng mga tao, sobrang higa, hindi nag-exercise. Yung pancreas po, natabunan ng maraming mga kung ano man, taba. And so, hindi nakapagsisikret ng insulin. And so, pandemic na po ngayon ang diabetes. Are you with me? Ingat ka ng ingat, ha? Maglakad ka. Lumabas ka ng bahay, mag-exercise, sumama ka sa paghayo. Kasi po, baka sobrang ingat ka kay Lord. I want you to be rewarded well in heaven. Amen? But not only in heaven, but even in this present life. Take note very carefully. Iniingatan ko lang ba yung buhay ko? Sarili ko? Whoever keeps his life will lose it. Maganda po sa Tagalog yan, ha? Siya na nag-iingat sa kanyang buhay, mawawalan nito. Tingnan niyo mabuti. Bakit ganun magsalita si Lord? Taas natin kamay natin sa Panginoon. Come on, let's all come to the Lord. Lord, I surrender. Come on, say that to the Lord. You are the judge. You are the God of justice. Lord, I surrender. Come on, tuloy niyo po yung panalangin na yan. Ano po ang gusto niyong isuko sa Panginoon? Katigasan ng ulo, katigasan ng puso, katamaran, kandaming mga pangit na mga karanasan sa church. Surrender niyo po lahat yan. Mga pangit na cell member na nakasama. Suko niyo kay Lord yan. Magpatawad na po tayo. Sabihin natin sa Panginoon, I don't want to lose my reward. Come on, speak to the Lord now.
Lord God. Oh, Lord God. Oh, the God of justice. The God who watches us. The God whose eyes round to and fro the whole earth. Pakinggan mo mga panalangin ng kapatid kong ito, ang pagsusuko at pagsisisi sa mga kasalanan. Ngunit hikayatin mo kami sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na ipaglaban ka naman namin, Panginoon. Dahil pinaglaban mo kami sa kamatayan, binigay mo ang iyong bugtong na anak, at si Jesus mismo ay nagdusa, nagdanak ng dugo. Bakit kami, Panginoon, we're not exerting efforts to you? Give us creative faith, Lord. Give us energetic service to you, Lord. Give us that willful obedience. Give us that intensified participation. Worth your reward. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless you.